ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, mga igala, may adlaw ka na tuntanan o welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kalvanya Armando Fenekito, mga igala, on the last day of 2025. Kamusta mong tanan diha, no? Unta no, nata sa maayong buot, charing, no? O ato ang biyaan, ang ato ang 2025, no? Nga mapungahon, no, and we are hopeful, no, malaumon, no, nga sa tong 2026, mga igala, no, sa tong 2026 na tay maayong disposisyon, no, nga tubangon ang tuig, mga igala, no. Sa pila na lang ka oras gikan karon, no, na nayubandra na ni kay sikay na, mga igala, no, para mo ni kay sikay para mo unsa ni kining magluto, no, para sa ilahang medianoche. Medianoche nya kadlawon gina medianoche gud, no. Yang tuwan gabi gina, no. Pero nana po ni mag-post sa ato ang social media, mga igala, no, nga unsa ni tawag ani mo ingon po na nga nana po nang pagkaon nga luto ni dili pa ipakaon karon na bisag gutom na kay ta. Bitaw, mga katambayan, ay nako, mo na lang ginato ang bitaw, no, daghan kitong mga panghitabo dinhi sa tuwa sa 2025, no. So kaning 2025, mga igala, no, is a year, no, where characters have been revealed, no, where unsa ba na, no, where test of patience, no, and also test po ni sa tuang no, sa tuang pagiging resilient, no, although kas kay na resilient na mga igala, no, kas kay na resilient nga term, no, pero gihapon ta, no, palayon gihapon ta, no, daghan kayong mga daghan kayong mga kalamidad nga miigo sa tuwa dinhi sa Davao region, mga igala, Pilipinas, mga igala. Pero
padayon gyapon to sa itong kinabuhi, no? Doon na may mga nangawalaan, mga higala, o mga sa kinabuhi, no? Padayon gyapon ta. Even ang Victoria Plaza, gani, was not spared, mga higala, for this, no? Despite sa tabang, or despite sa effort sa NCCC group of companies, mga higala, nga i-save ang icon sa Davao City, mga higala, no? The icon na naghatag sa tuwa og kaning kuan ba, no? A glimpse sa development na economic development nato dinhi, mga higala. Pero mao gyud gyapon. Naabot gyapon ang panahon, mga higala, nga mag-goodbye gyud. Pwede na to kalimtan na memory sa to Victoria Plaza Mall, mga higala, no? Karon SCC Victoria Plaza, mga higala. Oh, dito na sila kalimtan dapat, no? Oh, mao na ang kuan na to, no? So for Victoria Plaza for 32 years, daghang salamat sa inyong pagkuan, no? Inyong pag dawat sa mga Davaoenyo, no? And every kuan ba, no? Di lang na siya basta mall, mga higala, no? But it is a place, mga higala, nga makarelax sa mga tao, di ba? But anyways, mga higala, kumuhilak, mga higala. Bro, baka sa una, mga higala, nga natoy kan ba, no? Dito may sa relatives akong father side, no? Sa Jansan, mga higala. Kasi usama, mga muli pa matag Davao. Alam sa ano ko papa. Nga nindot man din sa Jansan. Muli lang ko kay dito ko ganahan. Anak ko tungkol. Dito muli gikan Davao. Kaya na may Victoria dito. I still remember that, mga higala. It's because kan, mga higala, no? Muna ginapaingon, mga higala. Ang Victoria Plaza is an icon of development, mga higala. Development sila ang una naghatag ana sa tuwa. Although there are first mall daw sa Mindanao, I don't know kung kuan ba mo ba ang first mall dito sa Mindanao, mga higala. Kaya mag-claim po ng mga taga CDO na sila ang naiuna nga mall, mga higala, no? Through kaning ginatawag na ito nga Limket Kai shopping center, masiguro na. Well, di na ito na reason. Basta sa quad, unang mall siya sa Davao, mga higala. Anyways, mga higala, dinita sa tuang hisgutanan, mga higala, no? Sa tuang unsa ni hisgutanan sa tuang tulumanon karong hapon, mga higala, atong balikan, mga higala, no? Ang isa sa mga gihisgutan niya atong kaning mga higala, Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, and Philippines East ASEAN Growth, mga higala, no? Senior officials meeting, mga higala, kung nasa isa sa mga naisgutan, mga higala, kung interconnectivity sa to ang kuryente, mga higala, which is a very good thing, mga higala, no? Kay di ba ang kuan nato, ang ubang mga kuan, ang coal nato ginakuha pa, import pa gikan sa Indonesia, no? Which is mahal, mga higala. It's because sa shipping cost, sa napay tariff, mga higala, no? So murag bugat-bugat gyud, mga higala, mga isa sa mga kuan nga nung mahal ang tong kuryente. So if ever, mga higala, no, nga interconnected ta sa with other ASEAN nations, mga higala, no? Other ASEAN nations, mga higala, there might be a possibility na mubaba ang presyo sa kuryente, no? Or there might be a possibility na dili na ta magkulang sa atong kuryente, no? It's because there is already an interconnectivity, di ba? Naman tayo ginatawag ito wholesale electricity spot market, no? Or WESM. Kung kulang kag kuryente, dito ka mukuan, mga higala, mukuan sa Pilipinas. Karon, mga higala, if na WESM na ASEAN, no? Or Southeast Asian na version, there's a possibility nga mubaba gid ang, mga higala, no, ang presyo sa kuryente. Hopefully. Anyways, mga higala, ato paminaw, mga higala, no, ang himong explanation na, mga higala, no, ni Mindanao Development Authority Assistant Secretary Romeo Montenegro, mga higala, no. Kani siya, how do siya mo-explain gid, mga higala, no. Ever since sugod ko sa media, mga higala, 13 years ago, no, siya gid ang aning power and energy sa tuang Mindanao, mga higala. Anyways, mga higala, paminaw na ito, mga higala, no? Assistant Secretary Romeo Montenegro.
Karon natay ginatawag nga wholesale electricity spot market. Ang atong mga electric cooperatives, because we are connected to Visayas and Luzon, can tap into the market. Kung ang co-op na to kulang ang iyahang kuryente, pwede siya mapalit sa market at any given time. Kinahanglan niya kay kulang siya because of the market that had been established already in Mindanao. Same way as si Visayas, permanenteng kulang ang iyahang source dito. Nagapalit siya from Mindanao. That's why we are exporting up to 400 megawatts of electricity to Visayas. Some of it ended up being used in Luzon. Now that's Philippines. What about Philippines with Malaysia, Philippines with Indonesia, Philippines with Brunei? For now, ang ASEAN trading for electricity is happening already sa ASEAN connected. Meaning to say, Singapore is buying electricity all the way from Laos. Kasi Laos have large hydropower plants. Pag hydro siya mga isa sa pinakabarato. So from hydropower plant of Laos, going through the transmission lines of Thailand, going through transmission lines of Malaysia, and all the way to Singapore. Kasi connected mo na sila ng mga country. Kita sa Pilipinas, unfortunately, kita lang ang medyo nalahi. Kay Islamanta. That's why ADB, sometime around 2007-2008, did a pre-feasibility study of Borneo, Mindanao, and Borneo, Palawan submarine interconnection. So, study na kailangan lang i-update. Pag once makonekta, for instance, sa Borneo, via submarine cable, then we can either buy or we can either sell, depende sa sitwasyon. Kasi ang connectivity, both ways man na siya. Mamaligya ka kung na kay sobra, mamalit ka kung na kay kulang. That is the trading for electricity ng BPIAGA that we hope can be realized in the near future. Russia BPIA, Western BPIA na. Yes, so muna under ASEAN na ginatawag na ron nga ASEAN Power Grid, APG. The target is by 2030 in route to 2035 or at least before 2040, all countries in ASEAN should be interconnected under one grid. So ang kuryente sa ASEAN, nagdagandagan na siya as part of one grid. That is the target. Now, kinsa ang dako og trabahoon? Si Philippines. Because kita pa lang so far ang not connected to any country. But when you talk about Indonesia, sa Borneo, connected siya kay Brunei, pwede siya mo connect dito, connected siya kay Indonesia as well. Dito sa main peninsular Malaysia, connected siya kay Singapore, connected kay Thailand, connected kay Laos. Eventually, pwede po sila mo connect kay Vietnam. So, posible na ang trading, ongoing na ang trading sila. Kita na lang ang kinahanglan pang mo-connect. And our connection is by way through Borneo. So, kusang positive impact ano sir if we are connected with other ASEAN nations? Number one, energy security. Kasi kung naamay kulang, whichever country can tap into the availability from other country. Marabag karon sa nahitabo, kulang si Visayas o kuryente. Asa siya nagapalit sa ato address sa Mindanao kay we have excess. Then the same story po later on ang pwede itong imuon. Now, the other positive impact if kung ilaha barato o may ato ang paliton, then we can add cheaper sources sa ato ang energy mix. Pwede pong manaog nga ato ang electricity rates because the one that dominates the cost structure of an electricity rates kung mahal or barato is generation rate. So ang generation rate, unfortunately na to karon medyo mahal compared sa Indonesia, sa Malaysia, or Thailand or Vietnam because we import 100% coal and diesel. Therefore, part po sa itong strategy later on is to push for more renewable energy sa ato ang energy mix so that moabot ang panahon na daghan tag RE, solar, hydro, biomass for instance, then we will slowly and gradually rely very little na on import of coal or import of diesel because we have our own source of electricity that is renewable and therefore that can bring down the cost of electricity over the long run. So possible na ay economic of scale of economy. Oh, definitely. Especially na electricity is one very important factor in terms of looking at economic viability of a particular investment destination. Kung barato ang imong kuryente
kuryente, mas daghan ang manulod para magtukod og manufacturing plants, magtukod og BPOs, magtukod og several other industries because you have cheaper electricity. That is the advantage of our neighbors, Indonesia, Malaysia, because their electricity rates is 2 times cheaper than our. Ba naman, sila man ang source of fuel. Kay Indonesia man ta nag-import 100% of our coal. Nag-import pa ta sa ilaha og gas, for instance. So mo na makabarato sila og kuryente. So ano usa yung magiging contribution ni Mindanao? Kita ang naga-pilot sa interconnectivity in ASEAN because there is no other part of the Philippines much closest, nearest to any part of ASEAN than Mindanao. Mo gani ka kung nakasawit-tawid lang, uyon na lang nimo na nakadito sa tabok. So logical lang ang Mindanao is able to demonstrate such pilot testing of Philippines being integrated into ASEAN power grid. Dako ni siya, it will involve. That's why ADB is coming in, Asian Development Bank, to provide the necessary support in terms of studies, technical assistance, and then later on, financing. Because ADB also lends financing to private sector or to government, especially for projects, infrastructure, roads, bridges, including energy projects. In fact, ADB funded some of the transmission projects being done in Sarawak to connect with other states in the Borneo. Wala pa tayo specific figure, but definitely pwede na ito na pang-payo later on sa ADB. Ano timeline ng ani ASEAN? Ang timeline sa ASEAN is that 2030 dapat nag-progress na ang ASEAN power grid in its interconnection. But our overall timeline po is at least 2035 we get interconnected na. For the Philippines, ma-connect na sa ASEAN grid. By 2035, oo. So part na sa tuang Bimpiaga Vision 2035. Wala sa anong mga initiatives sir in terms of communicating BIM? So, mga ito mga igala, no? Ang pahayag ni Assistant Secretary Romeo Montenegro mga igala, no? Sa Mindanao Development Authority with regards ang interconnectivity sa tuang power of energy mga igala, no? So, isa na siya, lindot gid siya mga igala sa kuan lang, no? Ako i-emphasize, no? Kapag connected ta sa kuan mga igala, no? Na kisa ba yung country nga na ay kuan og power? Actually mga igala, ang Malaysia, ang Singapore connected na sila. Well, silingan naman na sila, no? Pero nagi kuan mga higala dako gid og kaning kuan mga higala no dako og tabang mga higala no. Kung kita konektado ta with our neighboring countries mga higala here in Southeast Asia. No? Kita din nato kuan mga higala medyo isolated ba ta. Kinaka-isla ta. Di ba? Unlike sa uban mga higala like Vietnam, Thailand, Cambodia, Singapore, Malaysia, no, sila connected na sila diha, no. Although kita mga higala dol man ta sa kuan pero ang kuan na mga higala no, di ba gingom ba to niya? Submarine cables ang kuan na mga higala no. O just like what will happen dira sa to sa Samal mga higala no, kung nasa kabit mag-install ang atong Davao Light and Power Company Incorporated dira mga higala og submarine cables no, para dili sila basta mo kuan no, dili mo magsalig sa generator ng Island Garden City of Samal, no? So, yan na po na mga higala, no? So, this will be a big advantage mga higala, no? And big boost to our economy mga higala. Big boost, no? Big boost sa to economy mga higala, no? Ang kung naay interconnectivity with our power mga higala, no? So, unta, no? Sa 2026, or maybe 2027, how many years, ma-materialize na gini siya mga higala, no? Para sa tuang, ano, para mahatagan po daw kaning sa ang atong ekonomiya. So, anyways, mga higala, balik kita man lang sa importante pahinumdum ni nga Sibianan. Balik kita mga higala din sa tupa naguban sa Tondo Lamanao, tambayan sa Radyo Pilipinas on the last day of December, no? The last day of 2025 PDI, no? On the last day of 2025, mga katumbayan, kamusta, no? Nakahimo na bag Mingo Grahams karon mga higala, no? Ako na ibantayan karon mga higala, no? Kay Tony Agi, mahal ang mangga mga higala, no? Kay saan
karon mga igala magmahal ang grahams, no? Kay munong mango float mga igala. Unya nagkagamay ang kan karon mango grahams. Well, dahil na lang kay paano sa to? Sa to lady finger, sa to usay buhat usay kuno na usay like alternative. Bitaw ay. To ay mag pala wala pa tay balita mga igala kung kumusta mga igala ang paano naman hindi naman to kaganiya mga tao mga igala. Anyways, mga katambayan, karong tuigang mga igala, no, usa sa mga ginaduso sa tuang local government mga igala, no, ang pagpagkusog, no, sa tuang Davao City Treatment and Rehabilitation Center for Drug Dependents mga igala. Kano siya mga igala, no, namang giuban mga igala nga well, ginahatagan niya pong importansya ang rehabilitation din, although ginaakusahan ng Davao City nga ginapamatay ang mga adik, mga igala, no? Pero ginapakusgan niya po mga igala nga to ang may marehab mga igala, although nanadagkakig mga ginatawag ito nga mga recidivist mga igala, no? O naiban naman gabalik-balik ng mga igala, gabalik-balik na lang di mga igala, wag gihapon, no? Na-rehab na dira, pagbalik silang community, nakpan gihapon, no? So anyways, may igala karon na ilang gina-push karon ng pagpapakusog is kaning monitoring sa tuang mga nang-graduate na diha mga igala, no? Sa tuang Davao City Treatment and Rehabilitation Center for Drug Dependents mga igala. Listen po kayo mga igala, no, nga inana ilahang sitwasyon mga igala tapos paguman ilang sitwasyon ingana tapos paguman balik-balik na lang ba, no? Pero ginakuha na nila, no, kana usahig mga igala ginakuha nila, no, ginaabuso ang mga provisions, no, sa balaod mga igala, like kaya ginatawag na to nga plea bargaining agreement, di ba? So mo na ang ginakuan karon mga igala, no, nga rehab, no? So anyways mga igala, ito maglangan na atong balikan mga igala, no, ang nahimong pahayag kabahin niya na mga igala, no, ni Dr. Michelle Slosser mga igala, ang officer in charge sa Davao City Treatment and Rehabilitation Center for Drug Dependents. Paminaw na to. Na-determine naman nato if ang age bracket sa itong mga patients. Is there kung na by particular area nga daghan tag patients coming from that barangay, and are we conducting siguro measures or programs to help siguro that certain barangay ba or district po? Yes, ma'am, naagid ma'am. Naatay mga cluster of patients, no, from mga barangay na mas maingon na to. But I'd rather not say the barangay, ma'am. Kaya ano ba ba ma-discriminate ba, no? Kay I know for a fact that our respective barangay councils are doing their jobs, no? They're really maximizing their kanang resources and their kanang ilang capacity, no, to help our patients. But in your question, ma'am, yes, that's the reason why we also have our barangay anti-drug abuse council, no, and then they are partner with our men in uniform, no, I believe manggod ang kadak-badak, they have a dynamic with our PNP and PDEA personnel. So, I'm not familiar with their dynamics, ma'am, as to the monitoring of the ground, but I will be familiar of that, ma'am, once mag-take off ang atong project, because it will be an interagency collaboration. It has been an interagency collaboration naman yun, ma'am, since time immemorial, no? In fact, ganito ginatawag na Davao City Justice Zone. Involved pa itong mga judges, ana. But this will strengthen and institutionalize the app and the program that we are hoping na ma-approve sa ato ang LGU, is that this will institutionalize and strengthen the ones that we have already, no, na mabutngan gid og kanang kuan na gid siya ba, ma-institutionalize na gid siya, ma-practice na gid siya, because we already have the system, and the process is it would be easier for the agency na ma-follow through sila. Ma'am, na lang po, siguro out of the 182 barangays, pila diri ang daghan nga nag-cluster po sila, siguro
10% po ba of our barangays? Ma'am. Yes, si ma'am dyan, no? But yes, naagit yung mga identified, ma'am. Unfortunately, itong mga identified areas, those areas na medyo naasa slum area, no? You can just imagine because siguro, it's not just the drug usage, it's also a drug trading, naapod ay mga issues of drug trading. That's why, for our drug usage, naatay Davao City Treatment and Rehabilitation for Drug Dependents. For those that are only involved in trading, we are looking forward to create our balay silangan. Those are, dili na to sila pwede iuban. Nga naman, basing mag-group chat na noon sila, na ay provider, na ay user. So, we have to separate the services that we are going to give them. But in line with your question, ma'am, kay ako murag nawala ang tubag, no? Yes, ma'am, there are several barangays that we can actually identify na mas daghan siya compared to other barangays. And unfortunately, those barangays na naay mga cluster of cases, those are the barangays na medyo naay poor kanang livelihood pa. Okay. Ma'am, I'm just curious po with regards sa tong budget kasi last time po for our supplemental budget number 1 na na-approve is we had a supplemental budget for our center mga around 400K, possibly more or less, ma'am. Nabatay ma'am pagkukulang sa tong budget or are we hoping for a bigger budget for next year to cater to the increased number of patients po? Okay. Ma'am, our LGU has been very generous with us, no? Yes, kanang na tama lang ang budget for the setup that we have. But if we are looking forward to have our own OPD, our outpatient and aftercare unit, magkaroon jud na siya og mangayon gid make extra budget because it's gonna be an extra human resource and it's also gonna be an extra operational expense. So as of the moment, we are very happy that our good mayor has been providing us kanang the budget that we need. Sakto kaayo, ma'am. In fact, the city mayor's office go beyond extending out their help sa kay kasi once you are handling PSOs or persons with substance use disorder, you have to be skillful. No, dili lang kay manrabaho lang ka, madto lang ka dito. You have to be skillful in basic counseling and kanang home parenting, no? There is a skill that needs to be honed. So because of that, we kanang fortunate lang gid kaayo mi, no, kay every time mangayo ko og kanang extra budget beyond sa budget na ami to send my staff for trainings like those trainings I've mentioned. Gina-grant gid ni Mayor. So grabe gid ko ka thankful ana because for me kasi I do believe that the skills that we have right now is not enough. We continue to improve gani kasi we are handling lives. We are handling people ba, especially in guiding them. So that's why importante nga skillful gid sila on basic counseling, and then they have to be also skillful in dealing with persons with substance use disorder na naapagig co-occurring disease. Kasi the reason why na ay difficulty pud ang ato ang mga PSODs, gitawag nato sila na PSODs, in really kanaganing total na rehabilitation because naatay ginatawag na co-occurring diseases, no? Aside sa drug addiction, they have really mental illnesses, no? Naa sila yung mga depression, naa sila yung mga bipolar disorder, naa sila yung mga personality disorders, and I have to make sure that my human resource, akong mga tao, skillful sila in dealing with those PSODs na naay co-occurring. Because it is difficult na gani ang PSODs, it's more difficult if they have co-occurring. Because iba ang atake ana, iba ang dealings ana, no? So again, I'm very very thankful kasi those extra miles sa atong city mayor's office na maghatag og maghatag og extra allowances for those na dapat ipa-train sa kay usually wala tay training na diri sa Davao. Most often na ang mga training na sa Luzon. So dito ginapadala nato ang ato mga staff.
Pila po ba nga to ang operational cost or atong funding per year, and then pila atong need? Okay na ka siguro, ma'am, no? Clearance natin, clearance. Okay na ba na to na Depende sa ato. Kay basic ka ng, basic ano siya, basic grant siya, kay, sorry ha, it's been 2 years pa magugtuma. Basi, dili pa kay kukuan unsa ang iingon sa mga, when it comes to budget. But yes, we have been giving more than 27 million per year, ma'am. Ing ana naga-bleed out ang ato ang LGU. No, that's why we and the rehab center, together with my team, kaya di man ako lang, no? I have a really good team behind me. We are really looking forward and looking for kanang mga ways and means na dili na unta mag-bleed out kaayo ato ang LGU ba kay. That's still 27 million per year, no? Na moto every time mag-ingon na hala na readmission, murag sakit na siya sa amoa because again, it's a waste of resources and then a waste of effort na gikan sa amoa. So, hopefully the ones, the inpatient, the rehab center, the rehab facility that we have and the upcoming OPD and aftercare na to makatabang unta, enough na unta ni siya na dili kaayo mag-bleed out ang ato ang LG for the program. Ma'am, just wanted to clarify, our outpatient is i-establish pa po or established na po ba? I-establish pa natin, okay. ma'am. At the moment, we only have the inpatient. Okay. So, hoping na medyo, ano siya, ma'am, it's a tedious and long process kay maski na ano tayo building, it has to be approved by the Department of Health, na aman tayo ginatawag na mga permits, good ma'am, na, and then mga accreditation na buhaton. But fortunately, we have been preparing for a year, no? So most of my staff are already trained for the outpatient clinic. Hopefully, makapasar ang atong building, ma-approve sa ato ang LGU sa atong local executive chief executive na magkaroon ka og outpatient. Ma'am, with this po nga established na to siya, pila kay atong need madagdag? Siguro 50% po ba of our budget ang needed, especially needed to i-operate beyond baya po sa tuang barangays? Yes, that's true, ma'am. Pero with the in my proposal, ma'am, the ones that I have mentioned earlier, the proposal is additional 7 to 10 million no per year for the operation. But if siguro na siya, consistent na siya, or utilize na siya, I think it will lessen also. Kag siguro sa start pa lang mamo na itong ginapangay because ang app man good or ang system, it would be developed by our IT experts, no? But I'm really hoping kasi during the time sa COVID, we have done this using our DQR. I'm not so sure if you're familiar with the DQR monitoring kasi I was the one also doing the monitoring at the time. Di ba pag musulod ka sa mga facility niya, mured ra ka galit kay ano day ka kanang positive day ka or dapat naka-isolate day ka. It's the same concept but it's more, no? Mas more lang. So if we have done that before, with the help of our experts dire, daghan man tag mga maayo na ICT dire. And I believe also kasi during those times, manggod, naatay help from our other stakeholders. Katong mga, I believe if I remember it correctly, the Davao ICT, na isa na siya ka-organization of IT professionals and experts. If we can get their support and help for free yun, hopefully for free, no? Kaya naman tayo ginatawag na kuan, di ba? Kanang murag, so tawagan ako sa company pa, murag ato ang social responsibility or corporate responsibility. Yes, murag ana atong buhaton. If, you know, kanang mga taga Davao, medyo proud lang yun siguro ko na Davaoan niyo ko, no? Kaya din ako sa Davao, during the COVID times, nagtabangay yun ang public, ang government and private corporations. So if we can get the support and the help of our Davao ICT, our ICT experts and professional, I think mas malesser na to ang need for the software or the systems development kay kanang for free naman sila.
Last two na lang yun. It's clarification lang po. Kaning atong 91 patient is as of November 2025 po ba? Come again, ma'am. Yung 91 patients na admitted natin as of November 2025 Yes. po. Okay, ang last year po, ma'am, pila po, ma'am? Alam, ma'am, wala ko ka-prepare, ma'am. However, if I remembered it, ma'am, usually kasi more than 150 plus kidney per year, ma'am. Because pag once na ay ma-discharge, ma'am, naagid may gina-admit. Every week kasi, ma'am, naagid may admission. So, like karon 91 May. Next week, basig 100 na may because we continue to admit. Basta dili lang siya more than 100. Ma'am, ano na lang, very last na lang po. Kaning pila ang ato ang mo-graduate na mga patients from our facility siguro in a monthly basis? It will depend. Kasi the discharge will only be identified kung wapo na gid ang ilahang performance and behavior. So naga-vary gid, ma'am, kasi naay nagid may mga patients, ma'am, na dali lang kaayo makita ng changes. Naapod uban, ma'am, na murag it's a struggle to let them adopt to the therapeutic community, and it's a struggle also to kanang ipa-adapt sa ilaha ang good behavior and discipline. So, mga mga igala, no? Ang pahayag ni Dr. Michelle Schlosser, mga igala. Ang mga igala, no? Ang tawagan ni ang treatment, ang officer in charge, mga igala, no? Or acting head sa ato ang Davao City Treatment and Rehabilitation Center for Drug Dependence, mga igala, no? So, nindot na nga mga butang, mga igala, no? Nga nanatay yung anaon tangakuan, no? Sa ato ang treatment, mga igala, no? Treatment center, mga igala, no? So, mauto yan ko, nato siya pahimang na dito, nga kamo mga pamilya, no? Tabangin nyo hang kabanay na nadala sa rehab, no? Ayaw ninyo patuyang, no? Like, hatagan nyo sigarilyo, mga igala. It's because, maupo na isa sa mga dahilan daw, no? Nga, kaning, gusto gid sila mo di sila mawala, no, sa addiction, mga igala. Although addiction, mga igala, is really especially drugs, no, especially drugs, mga igala. Lisod gid kay na kon, mga igala, sumala pa sa katong chemist o katong psychologist gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency, mga igala, no. Ang kuan nila, mga igala, no, ang pag once mo gusto makasulay ka drugs, mga igala, no, pangitaon gid na si malawas kay ang pan mong doon ng mga igala, no, ang gingon na naaabot ang tama ba? Ang satisfaction mong doon ng mga igala, no, pag once nga maka-intake ka is 1,000 times, no, na very very kanang ay mo satisfaction, mga igala, ba kanang makuha ni mga sabi na sensation, sabi na 1,000 times kaysa sa sex. Mo nila ingon. Di ba? So anyways, mga galoy, 2026 na, pinaka-oras sa 2026, magbag-o na ta. Oy, pagbag-o na mo, di ay. Kulabot na yung ka-addict ka na ko. Ako addict ko sa K-pop, pero kuma-addict sa drugs. Never ma-addict sa drugs. No, never. Anyways, mga gala, wala tayong oras, mga igala, na sa ngalan sa Tibok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, mga igala, pinakawan Armando Benikito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas ning katapusang adlaw sa tuig 2025, no? Daghang salamat sa tanan, no, sa inyong pag-uban, no, sa Tibok tuig 2025, no, sa Masogingon, ang 2025. Grabe ato ang natagamtaman, no, ato na experience, may gala, na mo'y nakapagula sa ato ang mga character, no, ato pasensya, o ato ang resilience, but we're still resilient, may gala, no, to celebrate, no, the end of this chapter, mga gala, no, for 2025. Hopefully 2026 will be good to us, no, every one of us will 2026, no, be good to us, be good to us, no. Anyways, mga katambayan, salamat o mayang adlaw kanatong tanan. Happy New Year kanatong tanan.